Tyson at Harden nagpasiklab sa matapang na panalo ng Cavs kontra Detroit Pistons. Spurs, ginawang palabas ang kanilang pagbisita sa Philly at may update sa injury ni Stephen Curry at Porzingis. Kerr, sinabing kaduda-duda ang injury ni Kristaps. Mas maaga ngayong linggo, tinanong si Cavs head coach Kenny Atkinson kung ano ang ideal na papel ni Jalen Tyson. Ang sagot niya, depensa, rebound at ipasok ang mga open shots. Masasabing nagawa ni Tyson ang lahat ng iyon ngayong araw. Pinangunahan niya ang Cavs na may 22 points mula sa 5 of 12 sa 3-point shooting. Lahat ng kanyang naipasok ay mula sa likha ng kanyang mga kakampi, mga catch and shoot na nagpahirap sa depensa at nagbigay ganti sa magandang galaw ng bola. Nagpakita rin siya ng napakahusay na depensa sa buong laro. Minsan ay binantayan si Cade Cunningham at tumulong na maubos ang kanyang enerhiya ayon nga kay Atkinson. Tungkol naman sa rebounding, nagtapos si Tyson na may 3 rebounds lamang. Pero wag magkamali, ipinaglaban niya ang bawat loose ball at maayos na nagba-box out para masiguro ang mga defensive stop. Sa kabuuan, ito ang eksaktong inaasahan ng Cavs mula sa kanya sa isang malaking panalo laban sa karibal sa Eastern Conference. Mahirap para sa isang batang player na pabago-bago ang minuto at papel sa rotation gaya ng naranasan ni Tyson kamakailan. Ngunit kapag malinaw ang kanyang tungkulin, mas madali para sa kanya na bumalik at gampanan ito anumang laban. Parang buong season nang sinusubok ng injury bug ang Cavs. Nawalan sila ng mahahalagang players sa iba't ibang bahagi ng taon kasama na ngayong araw. At habang nagpapatuloy ang laro, may isa na naman silang nawala. Umalis sa laro si Jarrett Allen sa third quarter dahil sa injury sa tuhod. Mukhang non-contact injury ito habang sinusubukan niyang kunin ang rebound. Isang bagay na ayaw makita ng kahit sino. Hanggat wala pang malinaw na update, hindi pa natin alam kung gaano ito kalala. Umaasa ang lahat na sapat ang 4 na araw na pahinga para makarecover si Allen at makabalik sa court. Alam ng lahat ang trademark step-back jumper ni James Harden. Para sa marami sa atin, ang shooting na iyon ay nagdulot ng sakit sa nakalipas na 15 taon. Pero ngayong suot na niya ang jersey ng Cavs, masasabi kong isa itong obra maestra. Sinimulan ni Harden ang laro sa biglang paghinto at pagpasok ng step-back jumper. Makalipas ang ilang minuto, pinaikot niya ng husto si Ausar Thompson bago mag-shoot ng isa pang 3. At kalaunan, pinaurong niya si Cunningham gamit ang isa pang step-back na nagpatayo sa crowd. Sandaling nagpashimi pa si Harden bago sumablay. Hindi ito naging episyenteng laro para sa kanya. Sa katunayan, ang dalawang step-back jumper na iyon lang ang kanyang naipasok mula sa 3-point range ngayong araw. Pero alam mo, sulit ang bawat isa. Narinig na nating lahat ang sabi-sabi, malambot daw ang Cavs at hindi kayang sabayan ang pisikal na laro. Lalo na laban sa matitigas at pisikal na team tulad ng Pistons. Kaya ano ang nangyari ngayon? Maagang nakalamang ang Cleveland sa pamamagitan ng pag-agaw sa mga loose ball. Sinamantala nila ang second chance opportunities sa first half, ipinapakita na hindi sila basta magpapatalo sa laban sa rebounds. Nanalo man ang Pistons sa kabuuang rebounding battle, mas marami namang offensive rebounds ang Cavaliers. Napuwersa rin nila ang Detroit na magkamali ng 13 times, kalakip ang 7 steals. Ang tapang at determinasyon ng Cleveland ay nagbigay ng impresyon na maaring hindi gaanong mahalaga ang usapin ng toughness kapag naihagis na ang bola sa ere. Ayokong ma-jinx ang anuman syempre. Pero sa magkasunod na laro laban sa Pistons, malinaw na hindi naging problema ang pisikal na laban. Hinarap ng Cavs ang hamon at nalampasan nila ito. Sa sumunod na balita naman, hindi talaga tumigil ang musika sa loob ng Wells Fargo Center. Pagsapit ng kalagitnaan ng ikatlong yugto, ang tanging natitirang tanong ay kung gaano pa kalaki ang lead. Hindi lang basta tinalo ng San Antonio Spurs ang Philadelphia Sixers ngayong araw, nilunod nila ito, winasak, at nag-iwan ng walang pag-aalinlangan sa isang tambak na panalo na tila napagdesisyonan na bago pa man tumunog ang huling buzzer. Nagsimula ito ng maingat at sistematiko. Ikinilos ng San Antonio ang bola ng may pasensya sa mga unang minuto, sinusuri ang depensa, binubuka ang spacing sa floor at naghihintay ng malilinis na shots. Ang Philadelphia, nakulang na sa lakas dahil wala ang mga stars tulad nina Joel Embiid at Paul George, ay sinubukang makasabay sa pamamagitan ng sipag at mga puntos sa fast break. Sa maikling sandali umubra ito. May ritmo ang laro, may bilis.
Pagkatapos, biglang nag-iba ang timpla ng Spurs. Pinamunuan ni Stephen Castle ang laro na parang veteranong floor general, kinokontrol ang tempo, nagdadala ng tumpak na assist at nagtapos na may 15 points at 10 assists habang nananatiling kalmado at hindi pinipilit ang mga shots. Sa mga wing, sina Devin Vassell at Dylan Harper ay parehong nakapagtala ng 22 points, sumisingit sa mga puwang at nag-shoot ng maayos. Bago matapos ang ikatlong quarter, 8 Spurs ang may double digit, ipinapakita ang balansado at walang imbot na opensa ng team. Pinuri ni Coach Johnson ang kanilang tugon sa kompetisyon na naglalarawan ng kanilang katatagan at pagiging palaban. Si Victor Wembanyama ay nagpakita ng kahusayan sa depensa at rebounds sa laro laban sa Philadelphia na may 6 na blocks, 3 steals, 8 rebounds at 10 puntos na nagpatunay ng kanyang impluensya sa buong court. Bagamat nagtala ng 21 points si Tyrese Maxey at 20 points si Jabari Walker, hindi ito nakasapat para mapigil ang San Antonio. Pinangunahan ng Spurs ang laro sa pamamagitan ng mabilis na puntos, backdoor cuts at 3-pointers mula sa corner na nagbigay sa kanila ng malinaw na panalo. Ipinakita nila ang kahusayan, kontrol at pagkakaisa ng team sa kabila ng sunod-sunod na biyahe, nagpakita ng solidong depensa, maayos na pasa at nagbigay ng momentum para sa mga susunod na laro. Sa huling balita, ang Golden State Warriors star na si Stephen Curry ay wala mula huling bahagi ng Enero dahil sa injury sa tuhod at posibleng mas matagal siyang hindi makalalaro kaysa inaasahan. Bagamat inaasahang babalik siya pagkatapos ng All-Star break, ang pinakabagong ulat ay nagsasabing mawawala siya sa susunod na 5 laro at mahirap ang maagang pagbabalik sa March 15. Inilarawan ni Curry ang kanyang paggaling bilang hindi tiyak at inuuna ng team ang pagiging maingat upang siguraduhing 100% siyang malusog para sa play-in tournament at posibleng first round ng playoffs. Dahil sa kasalukuyang kahirapan ng Warriors at mababang tsansa sa playoffs, delikado ang pagmamadali sa kanyang pagbabalik. Sa halos 38 years old, mahalaga ang kalusugan niya para sa kanyang sarili at sa tagumpay ng team sa postseason. Sinabi ni Coach Steve Kerr na hindi pa siya sigurado kung sasama sa road trip ang bagong dagdag na si Kristaps Porzingis. Nakapaglaro lamang siya ng isang laro mula nang dumating sa trade deadline at kasalukuyang wala sa lineup dahil sa isang misteryosong sakit bukod pa sa dati niyang Achilles injury. Nakaligtaan na niya ang 5 sunod-sunod na laro at wala pang tiyak na petsa ng kanyang pagbabalik. Kasabay nito, maraming players ang may problema sa injury. Hindi tiyak ang pagbabalik ni Curry. Pabalik-balik si Draymond Green sa lineup dahil sa injury at si Jimmy Butler ay out sa season dahil sa ACL tear. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang Warriors sa playoff push kung makakabalik si Curry ng malusog. Dahil sa sunod-sunod na injury ngayong season, tinatanong kung tama pa ba para sa Warriors na itulak ang kanilang dynasty ngayong taon o manalo ng malalalim na playoff rounds. Inaasahan nilang targetin si Giannis Antetokounmpo sa darating na summer upang mapanatili ang Curry-era dynasty. Sa ngayon, nananatiling nasa limbo ang team, naghihintay sa mga update tungkol kay Curry at sa iba pang key players